Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ni Harry Roque, ayaw na ni Sal Panelo. Yan po ay dating parehong cabinet secretary ni Duterte, dating Pangulong Duterte at dating parehong spokesman. Ngayon, kinontra naman po ni Panelo. Kasi sabi ni Panelo, kausap daw niya si dating Pangulong Duterte, wala daw gentleman agreement sa China. Pero matagal na, ilang araw na, linggo na, pinangangalandakan at isinisigaw ni Harry Roque sa social media at sa buong mundo na meron na gentleman agreement na pinasok si Duterte sa China, diyan sa controversial na West Philippine Sea. Pangalawa na ito, kasi nung una, yung issue ng tumawag daw, yung kinontra din ni Panelo yan eh. Sabi ni Roque, tumawag daw sa kanya si Duterte noon, hindi daw makatulog daw siya dahil nagpapanik na parang gano'n, nahuhulihin na daw siya ng ICC. Sinabi ni Harry Roque yan. O, tapos kinabukasan, pangalawang araw, nagsalita ni si Panelo. Hindi totoo yan, fake news yan. Nakausap daw niya si Duterte at hindi daw naman tumawag kay Roque. Sabi, saan mo kumukuha ng balita itong si Roque? Eh, kasi sira ni Roque talaga yan. Kaya nga, ang hindi lang po itong kadaldalang ito o itong kadaldalang ito ni Roque, hindi lang po si Panelo ang ayaw sa kanya. Pati yung mga DDS ayaw na rin. Hindi ko nila lahat. Marami hong DDS, yung original na madikit kay dating Pangulong Duterte, ayaw na rin kay Roque sa sobrang kadaldalang. Napapahamak na si dating Pangulo. Kung ano-ano kanyang mga sinasabi, takot daw sa ICC si Duterte, meron daw agreement na ganito sa China, eh puro kabaligtaran pala sa paniniwala naman ni Sal Panelo. Ito yung report ng News 5, pakinggan nyo. Isa sa mga respetado natin sa media, ang News 5, ABS-CBN, GMA7, at lahat na ng mga balitaan po sa radyo, television, ng mga kasamahan ko sa industriya ng malayang pamamahayag. Ang News 5 isa ho sa ating monitor at ito kanilang report na ito, totoo ito at ito yung nangyayari. Pakinggan po ninyo at nang sa ganoon ay meron kayong idea sa aking sinasabi na kinontra na ng DDS itong si Harry Roque, yung kanyang mga pinagsasasabi. Parang publicity na lang ginagawa nitong Harry Roque, ano ha? Nagkakabalaan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan ng umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating President Duterte, he categorically said there was no agreement, gentleman on a gentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Ayan o, so linaw ha, magkakontra. Dating parehong cabinet secretary, si Harry Roque ay dating president, dating spokesman, si Panelo gano'n din. Pero si Panelo ay ginawa namang chief legal counsel. So ibig sabihin parang mas tiwala si dating Pangulong Duterte noon kay Panelo dahil ginawang chief legal counsel. Ayun po yung abogado ng Pangulo. Si Roque naman spokesperson lang. Ay magkaiba yan. Parehong identify na Duterte supporters yan. Inuulit ko ha, sabi ni Roque, meron gentleman agreement na kanyang ibinulgar na sa buong mundo. Okay? Tapos ngayon, sabi ni Panelo, wala daw gentleman agreement. So sino nagsasabi ng totoo? At yung magkaibang statement na yan, nakakasira yan sa nakarang administrasyon. Kaya ang akin pong analysis at opinion, interpretation dito, may mga DDS nga galit na kay Harry Roque dahil sobrang nga siyang madaldal. Sabi nga ni Jingo Estrada, yung kadaldalan mo wala sa lugar. Ginano na rin ni Jingo Estrada kasi pati sila dinadamay na. Diba? Ang dami dinadamay ni Harry Roque. Si Cayetano, dinamay na niya. Marami inaaway si Roque. Ha? So ayan, dinadala niya pangalan ni Duterte. Kaya nagagalit na yung mga DDS sa kanya. Katunayan, si dating Pangulong Duterte, alam ko nagpapahinga yata dahil di ba mayroong nagkasakit yata ng nakaraan. Ilang linggo ng tahimik eh. O ngayon, si Panelo pala ang mayroong direct communication sa dating Pangulo at yun ang sinasabi ngayon ni Panelo. Walang agreement. Sabi raw ng dating Pangulong Duterte sa kanyang pakikipag-usap. Mas madalas palang kausap ni Panelo si dating Pangulong Duterte. Parang ang dating, hindi naman pala nakakausap ni Roque si Duterte. So, ano yun? Pero ang dami sinasabi, lalo na sa kanyang social media account kasi parang ginagamit na, gamit ng ilang mga DDS katulad ni Roque ang dating Pangulo.
Duterte. Ayan, o kayo mga DDS, naku, ingat kayo. Sabi ko sa inyo, naggagamit na kayo eh. Ginagamit na kayo for publicity ng iba, ginagamit na kayo para lang sa kanilang interest. Tapos ang dating Pangulong Duterte ang naiipit. Ang mga Duterte ang naiipit. Ayan o, magkaiba na. O, kita nyo, ano yung masasabi dyan? Although sasabihin ng iba dyan, pareho naman sila sinungaling, pareho naman sila nagsisinungaling. Bahala kayo. Ako, pinarinig ko sa inyo. Sa report ng News 5, salamat sa News 5. Although na-monitor ko din yan sa interview, pero hindi gaano ako nagka-interest. Akala ko kung ano sinasabi lang ni Harry Roque, ni Panelo, yung pala yung nakausap doon yung dating Pangulo. Magkaiba ang paliwanag ng dalawa. Parehong DDS, kaya mga DDS, naguguluhan na. Kung naguguluhan ng mga DDS, di lalo na yung mga hindi naniniwala sa kanila, nasa kabilang grupo. Ayan, okay? So, ini-comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantalang ito naman ang inaabangan. Nako, kahapon sandali, parinig ko rin sa inyo. Umarap yung dalawang lady PNP, dalawang opisyal ng PNP, spokesman ng PNP Davao at saka ng Region 11. Abay, parang lumalabas hindi nila alam kung nasaan si Kibuloy. Apollo Kibuloy, hindi alam ng Davao Police kung nasaan. Nasaan ang intelligence fund? Di ba ang laki ng intelligence fund ng PNP? Ang laki ng pera ng PNP. At kabilang sa dapat pagkagastusan ng PNP ang paghahanap sa mga taong may warrant of arrest. Sa mga taong dapat maaresto, pero kung ano man dahil hindi na-aresto, dapat monitor nila. Aba yung paliwanag ng pulis magugulat kayo, parang hindi niya alam talaga kung anong nangyayari. At parang, ang duda pa nga niya, wala na daw sa Pilipinas. Ba't hindi niyo alam? Nandyan lang kayo sa Davao. Pangalawa, nasaan ang pera ng taong bayan na dapat ginagamit nyo sa paghahanap? Intelihensya nga yan Intelligence operation. Pera ng bayan ang ginagamit yan. Ito yung police spokesperson ng PNP dyan sa Davao. Pakinggan nyo. Naka-ready naman tayo in anytime pag mag-coordinate na po sila, ma'am. And then, ano din naman na pwede din naman kasi na si Pastor Kibuloy is wala sa Davao region. So, anywhere in the Philippines din siya. So, kung mag-coordinate yung Sergeant of Arms sa ibang lugar. Ayan, Di ba parang nakakadismaya yung mga paliwanag? Parang napakalabo, manipis, parang hindi sincero, parang wala sa puso yung sinasabi ng police spokesperson, policewoman, kung ano yung kalagayan. Isipin mo, sasabihin ang kanyang paniniwala baka daw wala na sa Davao region. Ba't hindi nyo nabantayan yan? 24 hours na dyan kayo, PNP sa Davao, may intelligence fund, lahat nasa inyo, may resources, manpower nasa inyo, tapos hindi ka sigurado kung nandyan pa sa Davao, ay alam naman ninyo na mayroong warrant of arrest mula sa Senado. Di ba dapat kung wala pa sa inyo yung black and white na order, yung arrest warrant, dapat nagsasagawa na kayo ng sarili nyong monitoring, intelligence operation, para ma-identify nyo kung nasaan si Kibuloy, yung subject. Tapos pag dumating na yung warrant, madali na yung iserve kung identify. Ngayon, hindi nyo alam kung nasaan baka daw wala na sa Davao region. O di ba? So ibig sabihin, kahit makipag-coordinate na ang OSAA, Office of Sergeant at Arms ng Senado, hindi pa rin mahuhuli dahil hindi alam ng pulis kung nasaan si Kibuloy. Ano bang klase naman pulis yan? Ako, General Marbil, yung ating bagong PNP chief, mukhang marami kayong dapat baguhin sa Davao Police. Baka kasapakat ito ng mga yan. Bakit ganyan ang mga paliwanag? Di ba? Alam ng buong mundo, alam ng lahat ng Pilipino sa buong mundo na merong warrant of arrest. Ang katuwiran, kaya hindi sila gumagalaw, wala namang coordination. Kayo ay pulis Dapat, kahit wala pa yung black and white na order or anumang coordination, dapat may sarili kayong galaw ng pag-monitor. Para in case na dumating na yung coordination at warrant of arrest, madali nyo isend kasi identify nyo kung nasan yung subject, nasan yung tao. Ngayon baka daw wala na sa Davao region. Ang laki-laki ng Davao region, hindi ka sigurado. Nasan yan? Ano bang klase naman pulis yan? Naku, again, General Romel Francisco Marbel, bagong PNP chief na umupo kahapon. Sabi niya iba daw ang pulis ngayon. Nangako siya kahapon sa harap ni Pangulong Marcos na paninindigan ng pulis ngayon ang kanilang katapatan sa kanilang trabaho. Abay, baka PNP chief, unahin mo yung Davao. Silipin mo yung intelligence pa ng Davao Police. Baka kung saan nagagamit yan. Ilang linggo, buwan ang pinag-uusapan si Kibuloy, hindi niya alam kung nasasaan Ano yun? Grabe ang babagal nyo. Pagkatapos, ito namang USAA, parang ang sobrang bagal din. Kung kahapon lang kasi nag-press conference yung Davao PNP, wala daw coordination sa kanila. Nasaan yung warrant of arrest? Nasa cabinet? O saan, nasaan ang Senador Antiveros at saka Senador Subire, gumalaw kayo kahit recess. Hindi ibig sabihin, recess ang Kongreso at Senado, wala na kayong gagawin. Binitin nyo ang taong bayan, bitin na bitin ang taong bayan sa inyong mga galas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video.
Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!